Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong pahayag ni Katunying Anthony Taverna. Todo rescue o depensa siya kay Eden Santos doon sa galaw ng PCO na pinapasibak siya bilang Palace Beat reporters. Katunying, talagang Marcos diehard supporter ito. Kaya lang, pagdating na dito, usaping iglesia na ito eh. At saka press freedom na rin. Net 25. Iglesia na ang kalaban ng palasyo. Ano ba yung basihan ninyo? Talagang binatikos niya ang Presidential Communications Office. Salamat, Katunying. Pakinggan natin siya. Tanggalin itong ng Net25 si Eden Santos bilang reporter na naka-assign sa Malacanang. Ano ba itong tao to? Saan ba niya napulot yung ganong klase ng kapangyarihan? O sakop pa ba? Alam ba nila na hindi nasakop ng kanilang kapangyarihan? Yan sinasabi po nila. Meron daw pong violation ng protocol. Ito pong si Eden Santos sa pag-cover sa Pangulo. At meron nga daw pong pangyayari na nilapitan daw po ni Eden Suarez si Pangulong Bongbong Marcos na labag daw po sa protocol. Witness sa pag-destroy sa mga illegal drugs ng PDEA. Alam mo, Mr. Kabatbat, siya po ay Assistant Secretary Errol Kabatbat ng Presidential Communications Office. Alam mo, Marco, kung meron ka pong dapat na sitahin, kung bawal palang makalapit sa Pangulo ang reporter, kung meron ka man dapat sitahin, ang Presidential Security Group. Bakit sila pumayag o naging maluwag na pinapasok o pinalapit si Eden Suarez Santos kay Pangulong Bongbong Marcos kung bawal pala yun? So, sandali medyo maingay ang mga ero. Agree ako kay Katunying. Kasi security daw ang delikado daw yung seguridad ng Pangulong Marcos Jr. Bakit daw lumapit ang mga reporters? Ang may kasalanan ang PSG. Agree ako doon. At paano naging threat sa buhay ng Pangulo ang mga Palace Beat reporter na halos araw-araw nasa palasyo? Kung ibang tao siguro, pwede, bawal. Kaya lang, kasama sa trabaho ng presidente yung interviewin siya ng media. At hindi naman si Eden Santos basta-basta media, may clearance yan, kaya nga napasama siya sa Palace Beat. Mababaw na rason yung ganong breach of protocol. Kaya pumalag na ang Malacanang Press Corps. Parang sabi ng Malacanang Press Corps, i-balanse natin yung sinasabi niyong security at saka yung freedom of speech, freedom of expression, karapatan ng taong bayan na malaman yung nangyayari sa palasyo through Palace Beat reporters. Kaya I don't know kung paano ito ma-resolve dahil ayan na, ang stand ng Malacanang Press Corps na tinututulan nila yung ganong hakbang, sinuportahan ng National Union of Journalists in the Philippines, another malaking grupo ng mga journalist. Hindi pwede yun. Tapos, si Senator Marcoleta nagsalita na huwag nyo kaming diktahan. Kami ang dapat masunod yan. Kung sinong pinaka-the best naming reporter, yan ang ipadala namin dyan sa Palace Beat. Kasi, importanteng malaman ng taong bayan yung nangyayari, yung
ginagawa ng Pangulo. So ang opinion ng karamihan, pamamaraan lang nila yon kasi nga palaging nabubuking o palaging nasusupalpal ang Palace Press Briefer kasi talagang hard questions ang ibinabato ni Eden Santos sa Palace Briefer, si Yusek Claire Castro. Yun ang hinala ng karamihan. Yun ang nababasa ko sa mga comments na ako rin, opinion ko lang ito, tinik sa lalamunan nila si Eden Santos. Gusto nila na yung mga scripted, magagaan na tanong lang. Kagaya itong okasyon kung saan nagkaroon daw di umano ng breach o protocol. Tinanong ni Eden Santos, nasaan yung 670 una pala, yung barangays. Ilang barangays ba yun na na-clear? 4,000 ba? Tinanong, saan yung mga barangays na yan? Pwede bang magbanggit ng kahit ilang barangay lang? Wala man lang mabanggit si Yusek Claire Castro. Follow-up question. Yung Bahay Silangan Reformation Centers, 670 daw nationwide. Pwede bang malaman mga ilan-ilan lang sa saan address? Wala ring nabanggit. Ano bang klaseng press briefer meron tayo na napakasimpleng tanong? Ibig sabihin, wala lang, dawat limpyo kung tawagin namin. Ibinigay yung data. Hindi naman lang nag-research, hindi pinag-aralan, hindi ba in-anticipate ano ang tanong ng reporters tungkol nito. Baka nasanay sila ng mga tanong lang na magagaan lang, yung hindi mabulilyaso. Iba si Eden Santos matinik, nag-iisip. Kahit ako, pagbanggit 670 by Silangan Reformation Center, ang next question, saan ba yan? Marunong itong si General Orlando De Leon, nag-Google siya. Google search ni General De Leon, 10 lang sa buong bansa ang Bahay Silangan Reformation Center. Nasaan yung 670? Ano yan, pang-sona? Anyway, salamat Katunying sa pagdepensa mo kay Eden Santos. Sana tuloy lang ang pagsama ni Eden Santos as Palace Beat Reporter. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ano silang natagaan og sin? Og busy kayo sila kay dagan man pud sila nga natagaan og yero. Sir, salamat sa Ginoo nga naghatag ni hinabang sin. Hinautod ta sir nga magkauban ta kanon na hinautod ta sir nga tasang kaog kinabuhi ay walay mitupong sa gawom sa atong Dios nga makagahom. Sir nga daghang pa ang matabangan nga nanginanglan sa mga kakulangon. Pila na day katuig ang imong kuan-kol? Imong edad? 57 akong edad karon. 57 na ka? Oo, 57 na ko. Pila ka buok imong anak kol? Siyam. Siyam ang imong anak? Oo. So pila karon ang imong gabuhion kol? 5 kay nakapamilya naman ang uban. So ang akong gabuhion karon 3 apil ang akong mga apo. Oo. So karon kol nga magbalay ka, so kuha na gyud makaatop na gyud ka. Salamat ka sir kay dili na gyud mi sir ulanan kay naanay sin nga imong gihatag sa amo ha. Naawit ka sir nga kaloy ang tanan. So salamat. Kasad ka magpaingon sir kanunay magawan ang Ginoo
sa imo ha. Salamat kayo, Col. Salamat kayo po.